Wala pa akong dialogue ulit, pero marami silang sinetel. Ang alam ko, may balita kaming minasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Ang pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang Estado natin. We all expect that all those involved in the investigation of this case will, their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Kasi yung anak ko na yun, hindi naman po sa labay. Bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad? Yung paslangin sila. Ganun na lang po ba ang ginawa ninyo? Yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, imbestigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Sabi niya, isa si Don Patidongan sa kakasuhan natin. Reklamo ko, bakit niya po kakasuhan? Siya po yung state witness namin. Parang gusto niya po kasing baliktarin yung kaso ng ituro niya ng mastermind, si Mr. Don Patidongan, which is hindi naman po. Sa tulong nga ng pagpasok ng mga bagong testigo, bagong ebidensya, which are both personal and testimony at saka yung may mga video pa, may mga documentation. Sa tingin po, mabibigyan natin ng linaw ang issue nitong missing sabongero. And finally, sabi ko nga, makikita natin na, sino talaga ang nasa likod nito. Para sa akin po, intentional po yun. Kasi po, kung hindi intentional, di dapat na ilabas na yon dahil makakatulong po yun. Gusto natin malaman ng katotohanan, ang buong katotohanan, hindi one-sided or isang kwento lang. Sa lagi sinusubaybayan ng ating mga kababayan dito sa Missing Sabongeros. Sek Boying, ano bang dyan? Yung nag-file na ng case. Nag-file na ng case. Nag-issue na ng affidavits yung mga pamilya ng mga ilang missing sabongero. At nag-file na rin yung ating main witnesses na affidavit nila. Itong si Don Patidongan at yung kanyang kapatid. May pinala. May pinala. Yung kapatid niya, pinasundo namin yan from Cambodia. Sino to? Kasi hindi, pinatago talaga ni AA yan. Ni Atong yan. Pinatago. Pinatakbo. Cambodia. Inisyohan pa ng fake passport para makaalis lang. Hindi, pinasundo natin. Kaya magandang testigo ba yung mga yan? Ha? Magandang testigo ba yung mga yan? Mabigat yung testimony nitong kapatid ni Patidongan, si L.A. Kim ba yun? L.A. Kim. Ang testimony niya, mabigat kasi directly niya nakita yung patayan ng 10. Yung 10 pinatay galing sa Santa Cruz tsaka sa Lipa. 10. Nakita niya patayan. Patayin? He was there. Witness, ha? Direct witness siya. Mabigat, ha? Kaya yung missing factor, was the fact na positive naman yung lake sa marami human remains, makes the theory very, very, talagang very credible. Very credible. Kasi may veracity talaga. Ayun, ha? Anyway, General, gusto ko lang i-follow up yung pagkahuli po doon sa dalawang kapatid ng whistleblower. Ang sabi kasi sa news item, na ito hindi ko maintindihan ayon sa Philippine National Police, itinuturing ang dalawa bilang missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ano ibig niyo pong sabihin doon? Kung matatandaan mo, Sir Alvin, way back 2022, the CADG took cognizance of at least 8 cases involving 34 missing sabongeros. At from 2022 hanggang 2025 ay talagang humarap tayo sa mga challenges para mabuo yung kwento
nitong mga missing sabongero. At isa doon sa importante po ay mapangalanan, mabigyang mukha natin yung isang ebidensya kung saan ang isang tao ay nakita na nag-withdraw sa ATM sa bandang Lipa, Batangas. At sa ating investigasyon, lumalabas na itong ATM na gamit itong tao na nakita sa video ay pag-aari ng isa sa mga napaulat na missing sabongero na nawala sa Santa Cruz, Laguna noong Enero 2022 na si Melbert Jan Santos. At ngayon nga po ay nabigyan na natin ng mukha at pangalan itong tao po na ito. Kaya sinasabi natin na isa ito sa missing link para mas mapalakas natin at least dun sa kaso nitong napaulat na nawala noong Enero 2022. Isa pa pong kaso, Sir Alvin, noong April 2021 kung saan ay may mga lumabas din video na may isang lalaki na na-identify natin, na-identify din ng kanilang mga kaanak na si Michael Bautista na nakita sa video na bit-bit ng dalawang lalaki habang siya ay nakaposas at inilalabas sa isang lugar. At ito rin ang sinasabi natin na mga patunay na itong mga tao na sinasabi natin ay nawala, dinukot, at itong dalawang taong hawak natin ngayon ang makakapagpatunay na doon sa sinasabi ni Julie Patidongan doon sa mga nauna niyang interview na di umano ay kanyang mga tauhan na may kinalaman, at least dito sa dalawang kaso ng nawawalang sabongero po. So General, sinasabi mo itong dalawang ito, may ingunguso pa sila na mastermind doon sa pagpatay. May inunguso sila with respect sa naging participation nila ni Julia Patidongan at iba pang mga tao na nauna na rin namang pinangalanan po ni Julie Patidongan. Kung sino itong mga ito, sir, ay antayin po natin yung opisyal na pagsasampa po natin ng kaso sa Department of Justice para kung sa appreciation po ng DOJ ay sapat na po itong ating mga bagong hawak na ebidensya ay inaasahan natin na maisasampa yung mga karagdagang kaso pa laban sa mga tao na mga pinangalanan na nauna na ni Julie Patidongan. Tama. So, ibig mo sabihin, yung sasabihin itong dalawang ito, yung kapatid mismo ni Patidongan ay hindi tumigil at hindi sila ang may utak sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero. May nag-utos sa kanila as a scheme, kaya nangyari ito. Kasama na po yun sa inaasahan nating mga revelation nila, Sir Alvin, na maliban sa kanilang actual participation, kung unahin natin yung doon sa nag-withdraw ng ATM, malalaman natin from his end paano napunta sa kanya itong ATM ni Ginoong Melbert Jan Santos. Kasi meron na tayong certification from the bank kung kailan at pagkano ang kanyang winidraw. At nakita doon yung kung paano niya binidraw at nawala on the same day itong si Melbert Jan Santos. So paano napunta sa kanya ang ATM? Sino ang nag-utos sa kanya? Kasama ba siya doon sa mga dumukot dito kay John Melbert Santos at tatlo pa niyang kasamahan? At sino ang nag-utos? Dahil no less than si Julie Patidongan, although hindi niya binanggit na mga kapatid niya itong mga involved, ang nagsasabi na maliban dito ay may iba pa siyang tinuturo na kasama sa pagdukot, kung kanino niya ibinigay itong mga dinukot, at eventually ay nawala na nga ito at sinasabi may mga tao, matataas na tao at ang nag-utos sa kanila. General, sa ibang bansa po nahuli itong magkakapatid na ito, bakit po sila tumakas? Well, as to the reason at motivation, bakit sa ibang bansa natin sila nakuha, siguro hindi na siguro natin na iisipin ang pagkalalim-lalim dahil alam nila yung kanilang involvement, lalong-lalo na. Dalawang video ang lumabas, napanood natin yan at namukhaan sila doon. Ang talagang naging breakthrough na lang dito, Sir Alvin, ay nabigyan na. May mga mukha nakita natin na although yung sa ATM ay naka-face mask siya at yung isa namang video ay ganun din at sa gilid ang kuha. Pero may mga witnesses tayo na nagsasabi na kung sino itong mga ito, bagamat natatakot, na humarap at lumantad talaga kung sino yung mga nagutos. At least ngayon po, no less than yung mga taong may actual participation ang magsasabi kung ano ang kanilang naging role dito sa mga nawawalang sabongero po. Opo, pero yung iba naman, ang sabi, yung isa Robert Bailon, ito unahin muna natin yan. Yung nakalagay sa passport name, Robert Bailon. Pero yun yung Ilakim Patidongan General. Iniban na niya yung pangalan niya sa peking passport ang gamit niya.
Tama po, nung ma-extract po sila nilang team po ni General Macapas po sa isang Southeast Asian country po ay he is possessing a passport under the name of Robert Bailon po. So pineki niya pala yun, ano po. So sa umpisa, kasali ba sa mga kakasuhan sa pagkawala ng mga sabungero itong tatlong magkakapatid na ito o hindi silang tatlo ay magiging state witness ng gobyerno? Sa proseso kasi Sir Alvin na pinaliwanag natin na kailangan muna silang makasuhan para later on sa appreciation po ng prosecutor ay yung kanilang testimonya ay absolute necessity para mapatunayan itong krimen po na ito sa pagkawala ng missing sabungero. So yun yung ipiniliwanag natin sa mga kaanak at sa ating mga mamamayan na kailangan po ito, requisite po ito na kailangan silang makasuhan para later on po ay ma-discharge sila as state witness po. Opo, so kailan po natin isasampa yung kaso, General? Meron pong scheduled po na pagpupulong po ngayon ang CIDG at ang DOJ para nga po isumite yung mga karagdagan pong ebidensya at inaasahan po natin na ito pong mga bagong ebidensya po nating isusumite would meet po yung requirements po ng reasonable certainty of conviction. So pagkatapos po nating maisampayan na yung mga dokumento na yan, ngayong araw po na ito ay inaasahan po natin na ang DOJ po ay maglalabas ng resolusyon para naman po sa kaukulang pagsasampa po ng information po laban po sa mga tao na pinangalanan natin noon at susuportahan po to ng iba pa pong ebidensya. So as to whether formally pangangalanan niya si Atong Ang, kasi lumutang naman yan, sumagot na nga si Atong Ang, kinasuhan na nga siya ng libel, di ba? As to whether, kasi dati hindi formal yun eh. Hindi ba yung pagpapa-interview niya, General, walang formal affidavit pa yon. Ngayon, magkakaroon siya ng formal affidavit naming persons na sinasabi niya utak sa pagpapadukot at pagpatay sa mga sabungerong ito. Tama po yun, Sir Alvin. Inaasahan natin na isa sa mga dokumento at ebidensyang isusumiti po ng CIDG ngayong araw po ay yung pong affidavit o sinumpaang salaysay po o at least extrajudicial confession po ni Ginoong Julie Patidongan naming other personalities na sinasabing may kinalaman dito sa kaso ng mga nawawalang sabungero po. Ibig sabihin, antabayanan po natin kung talagang paninindigan niya ang akusasyon niya earlier, di ba nagpa-interview siya sa media? Umikot yan, daming media personalities siya nagpa-interview na sinasabi niya ang utak ay si Atong Ang, apat dinamay pati si Gretchen Barreto, yun po ay verbal. So antabayanan natin lahat ngayon kung yan ba ay ilalagay niya sa affidavit, pipirmahan niya. Opo, Sir Alvin, yun po yung ating inaasahan po na kung sino-sino po ang sinasabi niyang may kinalaman po dito ay papangalanan po niya sa kanyang sinumpang salaysay po. Apo. Pero may nagsasabi, General, I don't know, and I hope you don't mind, kayo, batikang investigador naman kayo eh. Ang sinasabi ng iba, talagang necessary na may ituturo, ingunguso si Patidongan sa kasong ito dahil kung wala siyang ituturo mas mataas, siya na nga yun. Kumbaga siya ang dulo ng pila ngayon, sa kanya the buck stops with him. Kaya kailangan may ituturo siya para makaligtas siya sa kaso. Kasama po yan, sir, sa ating pong ay tinimbang kung ano nga ba talaga yung actual participation po ni Julie Patidongan. Ano ba yung kanya magiging motivasyon para walain itong mga sabungerong matagal na nating hinahanap. Sa level lang ba niya i-stop? Bakit niya dudukutin at eventually hanggang ngayon ay hinahanap natin yung at least yung mga labi nitong mga nawawalang sabungero. At hindi lang po pwedeng isang tao lang. Naniniwala tayo, Sir Alvin, na hindi po pwedeng isang tao lang ang gagawa nitong pagkawala ng 34 missing sabungeros po. Definitely, there is siguro logic will tell us dun sa tagal nating pag-imbestiga ng mga matatamaan ka, mga sensational cases ay may mga matataas na tao, may mga grupo that could perpetuate this kind of crimes po. Opo. May update daw po ba kayo, General, sa pinatatanong ni Titus yung sa 91 bone fragments na nakuha sa Taal Lake? Wala na silbi o dadalhin pa sa ibang bansa? Yung nakuha na naunang sinisid na mga buto po doon sa Taal Lake, unfortunately po, base po doon sa isinare po sa ating information po
ng forensic group ay nahirapan po talaga at wala silang na-extract na DNA profile po doon. Subalit doon po sa tatlong mga cadaver o mga naiwang kalansay doon sa isang cemetery sa Batangas ay may na-extract po sila na DNA profile na sa dalawang lalaki at isang babae. Subalit unfortunately po, doon po sa mga nauna na po na nagsuliti po ng kanilang DNA sample, 23 na mga kaanak po ng mga nawawalang sabungero ay wala pong nag-match po. Kaya nanawagan po tayo na kung meron pa po ng mga kaanak na willing po na magsumiti po ng DNA sample po ay para ma-cross-match po natin dito sa tatlong DNA profile na na-extract po natin dyan po sa isang sementeryo sa Batangas. Nag-resume na ba ang operation dun sa Taal Lake, General? Yes po sir, nag-resume na po. Yung may panibago na naman po tayo mga nakuha ng mga possible human remains po noong July 30 po. At yan po, katulad ng mga nauna na po natin na nakuha po ay dadaan po sa mahabang proseso po ng extraction po ng DNA. And of course, prior to extraction ng DNA ay mai-establish muna na mga buto po ito ng tao po. Gaano karaming nakuha yung latest? Medyo madami-dami po ito. Ilang bungo? Sir, parang bungo, puro bungo? Latest po ay buo pa po. Bungo na po ito lahat. Sir, kalansay na po ito, Sir Alvin. At itong sa mga huli po natin ay parang medyo buo pa, particularly yung doon sa may ulo, yung sa may, unlike yung mga nauna na talagang siguro sa tagal ng nakabaon, sa tagal ng nakalubog sa tubig, ay talagang hindi na natin talaga may mamumukhaan na mga buto po ito. Pero ito po latest, Sir Alvin, ay it would appear based doon sa mga pictures po na ibinigay po sa atin, sir, ay may nakikita pa natin yung structure ng tao po. Opo, pero ito isang bungo lang o sets ng bungo? Well, sa nakita natin ay napakarami, Sir Alvin. Hindi natin ngayon ma-determine kung ito ba ay isang tao lang kasi sa mga sako na ibinigay sa atin ay hiwa-hiwalay yung... pero kung nakita ko kasi parang merong dito sa may bulugod, merong sa may ulo at maliliit na mga para dito sa ribs. So hindi natin ngayon makita pa yung kabuuan kung ito ba ay sa isang tao lamang o sa ibang maraming taong involved po dito. Oo nga po eh. But siguro ang gustong marinig din ng mga biktima ay finally, ang assessment ba ninyo bago matapos itong Agosto, magkakakasuhan na. Umaga maisasampan na natin yung kaso kasi August 1 na ngayon eh. Within this month, kaya na maisampan na yung kaso. Sir Alvin, kung matatandaan mo, may mga nauna na tayong kasong na isampa relating dito sa missing sabungero case at matatandaan nga natin na nalabasan pa ng warrant of arrest itong si Julie Patidongan at iba pang katao. Subalit nakapag-file sila ng petition for bail kaya nakalabas sila after giving at least 1 million each na cash fund po at itinaas po natin yan ng DOJ sa TA para nga po balik na rin yung una ng inilabas na desisyon ng RTC para sila ay bigyan ng bail. At ngayon ay ang kaso po na ito ay nasa Supreme Court. Kaya ngayon, ang gagawin po natin ay pagsusumiti lamang ng mga karagdagang pang-ebidensya para mapalakas pa yung mga nauna nating kasong na isampa na po. Diretsahin na kita, kasali ba si Atong Ang at si Gretchen Barreto sa kakasuhan sa kasong ito? Antayin natin, Sir Alvin, yung opisyal na pagtanggap po ng DOJ dito sa mga sinumpaang salaysay po ni Ginoong Patidongan at iba pang mga tao, including po itong dalawang bago nating hawak dahil I don't want to preempt po yung opisyal na pagsasalita po. Ibinibigay po natin sa DOJ yung discretion po kung sila po ay magsasalita at papangalanan po itong mga isinama natin na kakasuhan po based sa mga testimonya po nitong ating mga hawak na tao. General, maraming salamat. Mabuhay po kayo.